Breaking news mga kabayan, China posibleng magtayo ng monitoring station sa Baho de Masinloc, Armed Forces of the Philippines. Sinisiguro na hindi makapagpatayo ang China ng anumang istruktura sa lugar. Regular na maritime domain awareness isinagawa ng Philippine Coast Guard. Eroplano ng Pilipinas lumipad sa itaas ng mga barko ng China. Japan Prime Minister mas lalo pang sumikat matapos maglunsad ang China ng sari-saring propaganda laban sa kanya. Mga Hapon, suportado ang kanilang leader laban sa China. South Korea ipapadala ang kanilang KF-21 Borame jet fighter sa Pilipinas ngayong 2026. Ito na kaya ang missing piece na inaantay ng mga Pilipino para mapalakas ng Armed Forces of the Philippines ang depensa ng ating bansa. Senator Tulfo ay ginit sa Armed Forces of the Philippines na huwag tumanggap ng mga donasyon gamit mula sa China. Sa kabila ng pagbatikos, pagbanta at propagandang ipinapakalat ng China laban kay Japan Prime Minister Sanay Takaichi, mas lumakas pa ang suporta ng mga Hapon sa kanilang bagong leader. Pumalo sa 75% ang tiwalang nakuha ng Japan Prime Minister sa kanyang mamamaya kahit ano pa ang sabihin at ipinapakalat na maling impormasyon ng Chinese Communist Party laban sa kanya. Ibig sabihin walang naniniwala sa mga Hapon. Sila ay nagkakaisa upang labanan ang iligal na pang-aangkin, panghimasok ng China sa mga teritoryo at nasasakupan ng Japan. Inulit ng Japan Prime Minister na hindi nito babawiin ang kanyang sinabi patungkol sa pag-deploy ng mga sundalo sa oras na umatake ang China sa Taiwan. 政府の従来の見解に沿ったものでございますので、特に撤回、取り消しをするつもりはございません。中国の言っている主張は違っていると、撤回する必要はないと、それは当然のことであります。Sa ibang balita naman, ngayong darating na taong 2026, posibleng darating sa Pilipinas ang next generation fighter na KF-21 Borame upang makilahok sa ADAS o Asian Defense and Security Exhibition. Ito ay para mas lalo pang makilala at makita ng mga matataas na militar at Pangulo ng Pilipinas kung gaano kalakas ang nasabing 4.5 generation fighter jet ng South Korea. Ito ang magiging lamang ng KF-21 sa mga kalaban nitong mga multi-role fighter na pinagpipilian ng Philippine Air Force. Inaasahan na sa panahon na ito, dito lalagdaan sa bansa ang kontrata ng pagbili ng 10 mga KF-21 Borame multi-role fighter para sa hukbong himpapawid ng Pilipinas. Muling uukit na naman ito sa kasaysayan ng ating bansa. Ang mga kagamitang wala tayo noon, pero magkakaroon na tayo ngayon. Sa ibang balita naman, China posibleng magtayo ng monitoring station matapos sabihin na gagawin itong nature reserve ang Baho de Masinloc. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi nila hahayaang makapagpatayo ang China ng anumang istruktura sa Baho de Masinloc. Ito ay matapos na pagbabala si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio hinggil umano sa plano ng Beijing na maglagay ng monitoring station sa lugar na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakaalerto ang bansa upang harangin ang anumang pagtatangka ng China. Patuloy din ang 24/7 monitoring sa West Philippine Sea. All the actions right now are geared towards preventing such an action. The mere pronouncement has already drawn very strong international backlash, and we believe this is strong enough to prevent any further action by the Chinese Communist Party over Baho de Masinloc. Kasama ang regular na pagpapatrolya sa himpapawid at sa karagatan upang matiyak na walang iligal na pagtatayo ng istruktura. Bahagi rin ng hakbang ng sandatahang lakas na mas mahigpit na koordinasyon sa mga lokal na mga mangingisda at pagpapalakas ng maritime cooperative activity kasama ang mga kalyadong bansa tulad ng Amerika, Japan, Australia, India, New Zealand, France, Canada at United Kingdom upang maprotektahan ang Baho de Masinloc. Sa katunayan, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng kanilang pinakabagong maritime domain awareness sa Scarborough Shoal. 50 nautical miles pa lang ang layo ng eroplano ng Pilipinas mula sa kalupaan nito. Agad na nagsagawa ng mga paghamon sa radyo ang mga barkong pandigma ng China. Nagpalitan ng radio challenge ang Philippine Coast Guard at Chinese People's Liberation Army Navy. Nakita din sa pagpatrol ng Philippine Coast Guard ang 3 barko ng China Coast Guard, 3 barko ng Chinese warship at 2 Chinese Maritime Militia. Makikita rin sa video na mababa ang paglipad ng eroplano ng Philippine Coast Guard upang ipaalam ang presensya nito sa China. We have averted the airfield of
Sa ibang balita naman, Senator Tulfo inabisuhan ang Armed Forces of the Philippines na huwag nang tumanggap ng anumang gamit o donasyon mula sa China dahil posibleng tinataniman ito ng anumang uri ng pag-iispiya. Pwede tayo mapakita ng video. Hanggang ngayon po ba ang military nagtumatanggap pa rin ng military hardware donation from other foreign countries, especially mga bansa na kung saan meron tayong issue? Can we show the video, the picture? Kasi recently I've seen some pictures na medyo nababahala ako. May mga Chinese character mga donation. Ayan red plate pa. So ibig sabihin mga official ng DND ang gumagamit niyan, service vehicle. At mukhang made in China ata. Luma na raw yan, Mr. President, according to the DND. Wala na ho. They don't accept Is that being donations. used still? So did we stop accepting donations? Na ginagamit pa ho ngayon, but they don't accept donations anymore. Pero chinecheck po ba natin kasi pwede naman lagyan ng bag yan? Yeah, meron ho. They checked it and wala po silang nakikitang security So wala breach. na? Yes. From now on, hindi na tayo tatanggap? Correct, wala na po. Okay. Wala na po. Last na naman po, Mr. President. Bomb shelter, wala ho bang balak ang ating DND na maglagay ng bomb shelters para sa mga civilians tulad na nangyari ngayon sa Taiwan? Kasi hindi naman natin malalaman yung panahon, darating panahon na kakailanganan natin yan to protect the civilian population na baka pwede ma-convert yung mga government establishments, yung mga basement garage or what have you na magagamit na shelter in case, God forbids, na merong mangyaring di kanais-nais tayo ay bombahin ng mga bansa na may issue tayo. Actually, magandang mungkahi ho yan. In fact, nakakita ko ng documentary sa Ukraine na ang lawak ng kanilang bomb shelters. Even in Finland, mayroon ho silang mga ganyan. So, pinag-aaralan ho yan ng DND and OCD po. So, hindi lang po bomb shelter, pwede siyang maging multi-purpose facilities. Doon po sa Finland, nakita ko parang ginawa nilang sports facilities pag wala pong need na magtago po yung mga tao. So, yan po ang pinag-aaralan ho ngayon ng DND. Laban Pinas.